weapon. Narinig niya ito at tulala. Isang manok ang lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo. Clop clop. Ang mga tao sa ibaba ay nasaksihan ito at nagsimulang magtsismisan. Si Dong Shenwong at ang quasi-holy son iyan. Sabi ng isang tao, bakit sila nag-aaway? Sumagot ang isa, hindi mo ba alam na itinakda ni Dong Shenwong ang kanyang Saint Ascension Ceremony sa parehong araw ng kasal ni Supreme Elder Dians? Dude, hindi ba ito sinasadyang naghahanap ng gulo? Sumigaw ang isa pa, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Dumating na rin ang Immortal Old Ancestor. Nakita ito at sinabing, ganap na kumonekta ang batang ito sa artifact spirit ng Chaos Bell. Natatakot ako na kung susubukan nating ipatawag ang Chaos Bell, hindi man lang tayo nito kikilalanan. Sumagot si Leo sa tabi niya. Iyan ay tama. Noon, umiyak ako, gumawa ng gulo, at nagbanta na magbigti ang sarili ko para lang kilalanin ako ng Chaos Bell. Dapat ba tayong makialam ng kaunti? Walang mangyayari kay Xiaoyan. Ngunit kung mabugbog si Dong Shenwong, mahirap garantyahan na hindi siya magtanim ng sama ng loob. Narinig ito ng Immortal Old Ancestor at sinabing, hindi na kailangan. Wala tayong santo na ipinanganak sa mga taong ito dahil sa mga bagay-bagay na naging masyadong matatag. Panahon na para sa isang pagbabago. Sa panig na ito, umabot si Xiaoyan at nag-activate ng isang teknik, binabalot ang kanyang kamay ng liwanag, pagkatapos ay ipinadala ito sa super-duper giant golden bell, sa panig na ito. Nakita ito ni Dong Shenwong at biglang sinabi, ikaw, agad na walang paghihintay na magsalita pa siya. Ang gintong kampana ay sinampal siya ng isang palad, na nagpatalsak sa kanya habang sumusuka ng dugo. Sumpa ni Dong Shenwong, tanggi ng bata. Kung hindi dahil sa Emperor Weapon, kaya kitang pigilan ng matandang ito sa isang pagbabaliktad ng aking kamay. Narinig ito ni Xiaoyan at sinabing, Dong Shenwong, mas mataas ang cultivation mo kaysa sa akin. Kaya ano kung gumamit ako ng Emperor Weapon? Kung may lakas ng loob ka, labanan mo ako sa parehong realm. Ginagarantiyahan ko na hindi ako gagamit ng Emperor Weapon. Kumaibot ang kanyang mukha at sinabing, labanan ka sa parehong realm. Sino ang makakatalo sa iyo? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Sa sandaling natapos siyang magsalita, umabot siya at sinampal siya. Gumamit din siya ng magic upang harangan ang kanyang atake. Naging mapotla ang mukha ni Xiaoyans. Hawak niya ang kanyang ulo sa pagkahilo at sinabing, hindi ko inaasahan na ganoon pala kadrinang ang paggamit ng Chaos Bell. Nakita ni Dong Shenwong na mukhang malapit na siyang maubusan, tumawa ng ilang beses, at sinabing, maliit na bata, mukhang hindi sapat ang iyong spiritual power. Susunod, tingnan mo kung paano kita pasusukuan. Bigla, sumabog si Dinian sa panig na ito, nag-amambala sa laban sa pagitan ng dalawa at sinabing, hindi ka kayang harapin ng disipulo ko, ngunit kaya ko. Nakita ito ni Dong Shenwong at bumulalas, ikaw, nakalusot ka sa hangganan ng pagiging isang santo, kaya sadyang pinigilan mo ang iyong cultivation at hindi nakalusot. Sumagot si Dian, Dong Shenwong, kahit ang isang walang kwentang tulad mo ay maaaring maging isang santo, lalo na ako. Nakita ito ni Xiaoyan at sinabing may ngiti, si Master ay maaaring makalusot upang maging isang santo anumang oras. Kahanga-hanga, si Dong Shenwong sa panig na ito ay itinuro at sumigaw, di Tian, huwag kang maging masyadong mayabang. Huwag mong kalimutan na hindi ka pa naging isang santo. Malayo ka pa sa pagtalo sa akin. Sumagot si Dian, Dong Shenwang, ang mga santo ay nahahati rin sa ilang uri. Ang isang ordinaryong santo na tulad mo ay walang anuman sa aking mga mata. Sa sandaling natapos siyang magsalita, nagcast siya ng Chaos Domain. Isang super-duper giant na asul na kamao ang sumugod patungo kay Dong Shenwang. Tinanggap niya ang buong lakas ng kanyang atake at bumagsak paatras. Masayang bumulala si Xiaoyan nang makita ito, ang kapangyarihan ng Chaos Profound Meaning ay masyadong up. Lumabas na ang master ko ay na-stuck sa bottleneck na iyon sa lahat ng mga taon na ito dahil naintindihan niya ang Chaos Profound Meaning. Si Leo sa tabi ay nang marinig ito ay sinabing, sa wakas ay naabot na ni Dian ang hakbang na ito. Ang Undying Ancestor sa tabi niya ay sinabi rin, maganda, napakaganda, sa wakas ay mayroon na tayong kahalili. Sa tingin ko ay handa na siya, handa nang makalusot at pumasok sa Saint Realm ng sabay-sabay. Sa totoo lang, hindi lang si Dintan.
Ang Holy Lord ay malapit na ring makalusot, sagot ni Liu. Ang Holy Lord ay laging matatag. Naniniwala ako na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mas mababa kay Dinten. Ang mga taga-suporta ng Grand Wedding ni Dintis ay dumating na. Mukhang magiging masigla ang ating Holy Land sa loob ng ilang araw sa panig na ito sa paanan ng Chaos Holy Lands Mountain. Isang tao ang nagsabi, ikaw ba ang Young Pavilion Master ng Sword Pavilion? Sumagot siya, ako iyan. Ang taong ito ay ang Young Pavilion Master ng Sword Pavilion. May isang tao sa panig na ito ang nagsabi rin, ikaw si Chin lang, di ba? Nakikilala kita. Minsan tayong nagkita sa St. Rhodes Xiaoxiao Peak. Ang taong ito ay si Xin Family Saint Xin. Nang marinig ito, bumulalas siya, kaya ikaw pala ang walang kapantay na swordsman na naglabas ng baliw na sword key sa Xiaoxiao Peak. Sumagot siya, walang kapantay na swordsman. Hindi ko kaya ang titulong iyan. Gabi na. Pumunta na tayo sa Holy Land ng magkasama. Narinig ito ng lalaki at sinabing, sige na. Sa panig na ito, isang armada ng mga karwahe ang lumipad upang makilahok sa Grand Ceremony. Isang tao ang nagsabi, kapatid na Sword, nakilala na ba ninyo si Brother Dugo? Sumagot siya, kapatid na Shin, hindi ko maglakas loob na itago ito. Nagtatanong din kami kung nasaan si kapatid na Du, pero hindi namin siya makita. Baka gusto ni kapatid na Shin na hamunin si kapatid na Dugo. Sumagot siya, paano ako magiging kalaban ni kapatid na Dugo? Ang hamunin siya ay parang paghahanap ng kahihiyan, di ba? Pero, gusto ko talagang hamunin ang quasi-divine son ng Chaos Holy Land minsan. Sinabi niya na si Xiaoyan ang numero 1 henyo sa Zhongtu. Napakadesidido ni kapatid na Chin. Ngumiti siya at sinabi, alam kong baka hindi ako kalaban ni Xiaoyan, pero pangalan pa lang niya ang narinig ko. Hindi pa kami nagkikita, hindi ako matatakot sa isang walang kabuluhang tao tulad niya. Siyempre, ginagawa ko rin ito para subukan ang lakas ng kalaban para sa iyo. Sabi niya, kapatid na Chin, matapang ka talaga. Hinahangaan kita. Magalang siyang sumagot, huwag mo akong purihin ng ganyan. Halika na. Sa kabilang banda, si Dong Shenwang, matapos tamaan ng napakalaking palad ng gintong kampana, bumagsak sa lupa, pinapalukot ang lupa habang umaakyat ang usok mula sa impact. Tiningnan siya ni Dishon at sinabi, halika na, mahal kong alagad. Bumalik na tayo. Lumingon si Xiaoyunan habang paalis at sinabi, Guro, siguradong hindi na maglalakas loob na manggulo ang taong ito, di ba? Sumagot siya, huwag kang mag-alala. Kung maglalakas loob siyang kalabanan ng aking mga alagad, babatukan ko siya sa tuwing makikita ko. Sa kabilang banda sa Dongyu Peak, ang lubhang nasugatang si Dong Shenwang ay nakaupo sa isang upuan at sinabi, sunod, dapat akong magkulong dito para magpagaling ng aking mga sugat. Nang marinig ito ni Dong Yutong, sinabi niya, Kuya, sa hinaharap, dapat nating iwasan si Dishon kung makakasalubong natin siya. Humikbi siya at sumagot, hindi ibig sabihin na dahil hindi ko siya kayang harapin ay wala na ring ibang makakagawa nito. Panahon na para pumili tayo na pumunta sa Taichu. Nagulat ang matanda nang marinig ito. Kuya, kailangan mo ba talagang gawin ito? Mag-isip-isip ka muna, mausisa na tanong ni Dong Shenwang. Ano? Hindi ka pa rin nagdedesisyon ngayon. Paliwanag ni Dong Yuong. Hindi, nag-aalala lang ako na hindi tayo bibigyan ng halaga sa Taichu. Isipin mo, sino ang magpapahalaga sa isang traidor? Dapat lang na magpatuloy tayo sa pag-ani ng mga benepisyo dito. Sumagot si Dong Shenwang, hindi naman walang kabuluhan ang sinabi mo. Malapit na akong pumasok sa Saint Road, at ang Taichu Holy Land ay sinasakop ang maraming resources para sa paglinang doon. Hindi magiging problema ang makarating sa Great Saint Realm, at hindi na sila maglalakas loob na maliitin tayo noon, bulalas ni Dong Yu. Tama si Kuya, dagdag pa niya. Bukod pa rito, ngayong isa na akong santo, baka makakuha ako ng ilang impormasyon mula sa loob. Kung malaman ko kung sino ang nagsummon sa ninuno gamit ang Evil Master's Token noong huli, tiyak na makakagawa ako ng malaking ambag. Sabi ni Kuya, oo, sa kabilang banda sa DM-Tech, bumati si Xiaoyan. Malapit nang maging santo si Guro. Sa talento ni Guro, malamang ay mayroon na akong Great Saint na taga-suporta sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Dishon, sumagot siya, ngayong mayroon ka ng taga-suporta na si Liu sa Chaos Holy Land, sino ang maglalakas loob na kalabanan ka?
Sabi ni Xiaoyan, Guro, tinuruan natin si Dong Xinwang ng leksyon. Hindi siya gagawa ng desperadong hakbang, di ba? Sabi niya, desperadong hakbang. Ibig mo bang sabihin ay baka magtaksil siya sa ating Chaos Holy Land? Hindi naman siguro aabot doon, di ba? Dagdag pa niya, Guro, hindi mo ba napapansin na medyo masyadong mabilis ang pag-unlad ni na Dong Shenwang at Dong Yutong? Pinakinggan siya nito at sumagot, Oo, ngayong nabanggit mo, talagang mabilis nga. Naging santo siya ng mas mabilis pa sa Holy Lord. At si Dong Yung din, ang pag-unlad ng kanyang realm ay mas mabilis pa kaysa kay Chani. Baka nga talaga ay nakikipagsabuatan sila sa Taichu. Mukhang dapat kong sabihin ito kay Leo. Mungkahi ni Xiaoyan, paano kung sabihin ko sa kanya na hot commodity na ako ngayon kay Leo? Sumagot siya. Nang marinig ito, nagtanong si Xiaoyan, bakit tumunog ang Chaotic Bell? Paliwanag niya, malamang ay dahil may dumating na mga importanteng bisita. Isang beses lang tumunog ang Chaotic Bell na ibig sabihin ay isang santo mula sa ibang Holy Land o isang pamilya ng Great Emperor o isang powerhouse sa Great Saint level ang dumating para bumisita. Nang marinig ito ni Xiaoyan, sinabi niya, malapit na ang malaking kasal ni Guro. Baka yung mga puwersa ay nagpapadala ng mga tao para batiin siya. Sumagot siya, wala akong mukha para papuntahin ng mga santo para batiin ako. Ang layunin nila ay malamang na pumunta para mag-imbestiga. Pagkatapos ng lahat, medyo masyadong malaki ang gulo na ginawa mo kanina. Nang marinig ito, sinabi ni Xiaoyan, sige, hayaan silang dumating at mag-imbestiga. Baka makagawa ako ng maliit na gulo na mas magpapagulat sa kanila sa Chaos Holy Land. Para bigyan tayo ng mas maraming oras, lumingon si Dishan at sinabi, gumawa ng gulo, bata. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Hindi mo na mahihiram ang kapangyarihan ng mga ninuno. Sumagot siya, Guro, maaari akong mag-forge ng isa pang chaotic body. Nagulat ang mukha ni Dishan nang marinig iyon, at naisip, naglilinang ako sa loob ng napakaraming taon at hindi ko ma-forge ang isang chaotic body? At ang batang ito ay ginagawa itong parang kasing dali lang ng pagkain ng kanin. Nakakapagod. Nagpatuloy si Xiaoyan, Guro, kakausapin ko si Leo tungkol sa Eastern Divine King. Bukod pa rito, naghihintay siya na mag-forge ako ng isa pang chaotic body. Sige, aniya, pagkatapos ay bamhantong hininga at sinabi, ang magkaroon ng ganitong alagad ay nagpaparamdam sa isang henyo na tulad ko na parang basura. Sa bawal na lugar ng Chaos Holy Land. Sa loob ng silid, sinabi ni Leo sa Spirit Offering Clone, ang clone mo na ito ay talagang isang half-step chaotic body. Talagang kamangha-mangha, sagot ni Xiaoyan. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-merge ng isang half-step chaotic body na nakuha mula sa Ancient Desolate Holy Land sa Spirit Offering. Kaya, ito ay katulad ng aking tunay na katawan. Kalimutan mo na iyan. Nandito ako ngayon para pag-usapan si Eastern Divine King, siya at si Dong Yutan. Pagkatapos ng 5 minuto matapos niyang ikwento ang buong kwento sa matandang ninuno, sinabi niya, naniniwala ako sa iyo, pero kailangan nito ng ebidensya. Si Eastern Divine King ay isang santo. Nang walang ebidensya, magdudulot ito ng kaguluhan sa puso ng mga Holy Land, at magiging problema iyon. Sumagot siya, naiintindihan ko. Nagbibigay lang ako ng babala, umaasang magiging maingat ang mga matandang ninuno sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Iuulat ko ito kay Bumir, sabi niya. Bigla siyang may naalala at iniabot sa kanya ang isang libro. Ay, oo nga pala. Tapos na akong matuto ng Danjing. Sa pagbalik nito sa matandang ninuno, nagulat siya nang marinig na, natuto na sa lahat ng 3 disiplina. Matandang ninuno, bakit napaka-dramatic? Ilang volume lang ng Danjing iyan, sabi niya na may ngiti na parang wala lang. Nauuto siyang nagsabi, pasensya na. Mayroon pa bang iba? Naisip niya sa sarili. Kumpara sa taong ito, talagang pakiramdam ko ay tanga ako, pagpapatuloy niya. Hindi ba sinabi mo kanina na gusto mong makita ang chaotic body na Genie Forge ulit? Kaya, nandito ako para i-forge ito ulit ng malapitan sa pagkakataong ito. Hindi naman ito malaking bagay. Ang matandang ninuno ay natigilan. 3 itim na linya ang lumitaw sa kanyang noo. Mabuti na lang at taga-Chaos Holy Land ka. Kung hindi ako, makapagyabang ng ganito, tiyak na hindi ko mapipigilang bugbugin ka hanggang mamatay. Dagdag ni Xiaoyan, Lei Zhu,
hanapin mo si Bu, matandang ninuno. Kapag handa na tayo, magsisimula na tayo. Ang aking pangunahing katawan ay nasa labas na magpapanggap para lokohin ang mga taong iyon mula sa labas. Lumingon siya at sumagot ng may tawa. Sige, sa pagkakataong ito ay dapat akong makapasok sa Quasi-Emperor sa kabilang banda sa Chaos Holy Land. Tumayo si Holy Master Dawn sa harap ng mga taong dumalo sa kanyang malaking kasal. Sinasabi, salamat sa inyong lahat sa pagdating mula sa malayo. Ang mga tao sa ibaba ay nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Ang taong nasa tabi niya ay nagsabi, ang taong ito ay mukhang-mukha si Senior Brother Dushi. Ang taong nasa kabilang banda ay sumagot, tama. Baka iisang tao lang sila. Pero iba ang aura. Tiningnan siya ng babaeng cultivator at naisip, ang batang ito ay parang lasing na monghe o si Dong Jiuchim, pero tila magkakaiba sila. Isang tao sa kabilang banda ang naisip, ang taong ito ay tiyak na may kaugnayan kay Do Jiuchuba. Sa kabilang banda, tiningnan ni Xiaoyan ang kanilang mga mapanuring tingin at naisip, ang makita ulit ang mga dating kaibigan ay talagang nakakatuwa. Gayunpaman, kailangan kong magpanggap na mayabang at mayabang para hindi nila ako makilala. Sa pag-iisip na iyon, iginalaw niya ang kanyang mga kamay at binati sila. Kayo ba ang mga senior brother mula sa pamilya Qin at sa Sword Pavilion? Sakto lang na magkasama tayo sa henerasyon. Paano kung magkaroon tayo ng maliit na laban para makita ko ang mga kasanayan ng mga henyo mula sa labas ng Central Plains? Narinig nila iyon at naisip sa kanilang sarili na talagang mayabang ang taong ito. Nakita ito, ang Chaos Holy Master ay lumingon at nagtanong kay Dishan. Ano ang gusto ni Xiaoyan na gawin? Sumagot siya ng may ngiti. Mukhang gusto ng mahal kong alagad na gumawa ng kaunting gulo ulit. Isa sa mga inimbitahan niyang makipaglaban ang lumapit at sinabi, dahil nag-imbita ang Xiao Divine Child, ako, si Qin, ay tumatanggap. Mangyaring bigyan ako ng kaliwanagan. Nagtanong si Xiaoyan, nang marinig iyon, ikaw lang ba mag-isa? Sa tingin ko ay mas maganda kung sabay-sabay na lang kayong lahat. Kung hindi, natatakot ako na matalo ka bago pa ako uminit. Nang makita ang mapang mataas na tingin ni Xiaoyan, kumunat ang noo niya at sinabi, mayabang. Sana ang lakas mo ay kasing lakas ng iyong pagyayabang. Sumagot siya ng may ngiti. Kalimutan mo na, dahil hindi kayo sabay-sabay na darating, makikipaglaban ako sa iyo gamit ang swordsmanship nang hindi ginagamit ang half-step chaotic body. Sa ganoong paraan, hindi ko kayo inaabuso. Nagbigkas siya ng spell at sinabi, Xiao, Divine Child, gamitin mo na lang ang half-step chaotic body. Pagkatapos ng lahat, half-step ka lang. Wala akong pakialam. Isang dahon ang hinay pa ng hangin. At hinawakan ni Xiao Yunyan ang dahon sa kanyang kamay, mayabang na sinasabi, malaking salita talaga, pero kaya mo bang saluhin muna ang dahon na ito bago ka magsalita? Tingnan mong mabuti. Ang galaw para talunin ka ay tinatawag na Heavenly Flight Immortal. Sa pagkasabi nito, inihagis niya ang dahon sa kanya. Ito ay nababalot ng golden chi, mukhang napakalakas, na lumipad ng diretsyo. Mabilis na kinuha ni Xinjian ang kanyang espada, at hinarangan ang kanyang atake. Nang magbanggaan ang dalawang bagay, isang malaking pagsabog ang biglang sumabog, na nagpalipad kay Xinjian palayo. Lumuhad si Xinjian, pinapangipit ang kanyang mga ngipin, at sinabi, ikaw, paano mo nalaman ang Heavenly Flight Immortal? Sumingit si Dishan bago paguluhin ng pamilya Jun ang Chaos Holy Land. Bilang kabayaran, binigyan namin sila ng Divine Ability, Heavenly Flying Immortal mula sa kabila. Sagot ni Young Sect Leader Lechan, kabayaran. Huwag kang ano. Hindi ba't ang misteryosong powerhouse ninyo ang humiram ng kapangyarihan ng Great Emperor para salakayin ang pamilya Jun at kunin iyon? Namangha si Shiny Bing. Ang numero 1 tao sa jungle, talagang kahanga-hanga. Provokasyon na iginalaw ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa mga tao sa Sword Pavilion. Paano naman kayo? Gusto nyo bang sabay-sabay na lumaban sa akin? Sumagot ang isa sa Sword Pavilion. Hindi na. Mas malakas si Shinji kaysa sa amin at kahit siya ay hindi ka matalo. Tiyak na hindi kami makakatalo. Mayabang na sinabi ni Xiaoyan, invincibility, talagang malungkot, malamig tulad ng snow. Kumunat ang noo ni Xinjian, pinipigilan si Xinyu Bing sa pamamagitan ng telepathic message. Huwag kang sumali.
Hindi niya ginamit ang chaotic body kanina, at hindi pa siya nagbibigay ng lahat ng kanyang lakas. Hiyaw niya, naisip, ang taong ito ay nakakainis. Tiyak na hindi siya ang maliit na monghe, at hindi rin si Dugu Chubay. Isang kapatid sa Sword Pavilion ang sumingit. Bakit ka nagyayabang ng ganyan? Kilala ko ang isang tao na nagngangalang Dugu Chubay. Hindi siya matatalo sa swordsmanship. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa iyo. Sumagot si Xiaoyan, ang Dugu Chubay na ito, narinig ko na siya. Sabi ni Zoji, guwapo siya na may walang katumbas na kilos at may daminang aura ng tanging nirerespeto sa ilalim ng langit. Karapat-dapat nga siyang kalabanin ako. Hintayin na lang natin siya na pumunta sa Chaos Holy Land para sa isang laban. Gusto ko sana ng isang magandang laban, pero nakaka-disappoint ito, bulong ni Xiaoyan habang paalis. Biglang sabi ni Dishan, na pinupuri ang sarili niya, ikaw na maliit na. Lumingon si Zhang Lang sa Chaos Holy Lord at sinabi, Holy Lord, narinig ko mula sa isang kaibigan mula sa Tai Ishi Holy Land na ang inyong kagalang-galang na Holy Land ay mayroon lang 2 picked great saints, sina Liu at Undying Old Ancestor. Totoo ba iyan, o sinasadya lang ng Tai Ishi Holy Land na magdulot ng gulo? Tinitigan siya ng Chaotic Holy Lord. Talagang bumaba ang Chaos Holy Land, pero mayroon pa rin kaming 7 o 8 picked great saints, at nagpatuloy si Zhang Lang. Kung ganoon kayo kalakas, bakit niyo hinahayaan na i-bully kayo ng Tai Ishi Holy Land? Hindi naman ganoon sina Liu at ang Undying Old Ancestor. Kinawayan ng Chaotic Holy Lord ang kanyang kamay. Masyadong tamad para abalahin ang Tai Ishi Holy Land. Nakita naman ng lahat na pinatay namin ang isang quasi-emperor at isang picked great saint noong huli, di ba? Masyado kaming tamad na kumilos maliban kung talagang pinrovoke nila kami. Sumingit si Xiaoyan. Sa totoo lang, ang Chaos Holy Land ay nakapag-anak na ng isang quasi-emperor. Dagdag pa rito, mayroong isang senior na malapit nang umakyat sa quasi-emperor status. Kung hindi sana ganoon kababa ang bilang ng picked great saints. Namutla ang mukha ni Dishan. Napakalayo na nito. Ang Chaos Holy Lord ay umikot ang mga mata. Nagbibiro lang ako, at nabanggit mo ang 2 quasi-emperors. Sino ang maniniwala dyan? Tumawa si Shin Lang. Kung ganoon, hindi naman pala bumabagsak ang Chaos Holy Land, kundi nagiging numero 1 Holy Land. Ngumiti si Xiaoyun at nagtanong, ano ang problema, Senior? Hindi ka ba naniniwala? Biglang, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang Chaotic Bell, baka isang tanyag na bisita. Mabilis na sinabi ni Xiaoyan, Holy Lord, huwag kang magulat. Malamang ay ang senior na nabanggit ko, ang isang iyon na malapit ng matagumpay na makapasok sa quasi-emperor realm. Nagkatinginan si Qin at ang kanyang entourage. Magpatuloy lang sa pag-arte, mga kasama. Magpatuloy lang sa pag-arte. Walang maniniwala. Tumangala si Dishan at sinabi, ang auspicious Qi ay dumadaloy mula sa silangan sa loob ng 30,000 metro. Mukhang hindi nagkamali si Xiaoyan. Biglang, isang umaagos na kulay lila na aura ang pumuno sa kalangitan na parang isang papalapit na bagyo. Nagulat ang mga nanunood. Isang tanda, napakateror. Totoo ba ito? Ang aura na ito ay tiyak na higit pa sa isang taong nagiging santo. Ang Chaos Holy Land. Tiyak na hindi ito simple. Nakita ang kanilang reaksyon, tumawa si Xiaoyan. Naniniwala na ba kayo ngayon? Hindi pa nagtatagal, isang senior mula sa Chaos Holy Land ang umakyat sa quasi-emperor. At iyon ay nagdulot din ng isang auspicious chief flow na 30,000 milya. Kayo na mga taga-Eastern Wasteland ay baka hindi nakakita nito, pero tiyak na narinig nyo na. Ang mga miyembro ng Sword Pavilion ay natigilan. Narinig ko nga iyan. Naalala ko ang isang bagay tungkol sa Chaos Great Emperor na nabuhay ulit pagkatapos. Ang Chaos Holy Land ay talagang may malalim na pinagmulan. Telepatikong nagtanong ang Chaotic Holy Lord kay Yan Xiaoyun, totoo ba ito? Mayroon ba talagang senior sa Chaos Holy Land na aakyat sa Quasi-Emperor? Baka si Leo. Mabilis na sumagot si Xiaoyan, fake. Ang clone ko lang ang nagfo-forge ng Chaotic Body. Pero sinabi ni Leo na bibigyan niya siya ng hint, kaya baka nga talaga ay makakaakyat siya sa Quasi-Emperor. Tinitigan ng Chaotic Holy Lord si Xiaoyan. Nagfo-forge ulit ng Chaotic Body. Ang Chaotic Bodies ba ay tumutubo na ngayon tulad ng mga repolyo?
Sabay na naglapit ang mga kamay ni na Qinling at Yang Sik leader Le Chan at sinabi, pagbati sa Chaos Holy Land sa pagkakaroon ng isa pang quasi-emperor powerhouse. Kinawian ng Chaotic Holy Lord ang kanyang kamay at tumawa, isang quasi-emperor lang. Nagkatinginan si Qinlang at Le Chan, naisip, isang quasi-emperor lang. Ang laki naman ng bibig. Dumilim din ang mukha ni Dion. Buwisit, sinira na rin ni Xiaoyan ang Holy Lord. Sa bawal na lugar ng Chaos Holy Land, ang kulay lila na liwanag ay nagliliwanag, nag-iilaw sa kalangitan. Ang undying ancestor na nanunood kay Xiaoyan na nagfo-forge ng chaotic body ay nagsabi, seryoso, ang mga mortal na ito ay may napakababang pananaw, nagfo-forge ng isang supreme body. Kailangang sabihin, ang ninuno natin ay parang, sobrang kahanga-hanga. Tumawa ng malakas si Liu sa tabi niya. Ang aking destruction daw ay sa wakas ay makakagawa na ng isa pang hakbang pasulong. Naliwanagan ka ba? Kaya mo bang umakyat sa quasi-emperor? Nang marinig ang kanyang tanong, sumagot si Liu, naliwanagan. Oo, sa loob ng isang taon, maaari akong maging stable at umakyat sa quasi-emperor. Bumantong hininga ang undying ancestor, ang napakalaking bato na bumibigat sa atin ay sa wakas ay nawala na. Dagdag ni Luo, tama. Sa higit sa 2,000 taon ng buhay, hindi na tayo matatakot sa anumang Holy Land. Sa panig ni Xiaoyan, matapos tapusin ang pag-forge ng kanyang katawan, nag-click siya ng kanyang dila ng ilang beses. Ang pag-forge ng chaotic body ay talagang kulang sa hamon. Kapag naging Great Emperor ako sa susunod, kailangan kong lumikha ng isang mas malakas na special physique. Ang dalawang matatanda nang marinig ito ay agad na nanatiling tahimik, naisip, sige na, sapat na ang pagyayabang. Nagtanong si Xiao Yunyan, Liu, mayroon ka na bang mga insight? Sumagot si Lizo, sa loob ng wala pang isang taon, dapat ay kaya ko nang makapasok sa quasi-emperor. Nang marinig ito, ngumiti si Xiaoyan. Astig, sa wakas, hindi na tayo kailangang mag-alala tungkol sa ibang Holy Lands. Lumingon si Liu sa undying ancestor at sinabi, Undying, dalhin mo si Xiaoyan pabalik. Kung mag-isa siyang pupunta, baka mahuli siya. Sasabihin ko sa Holy Master na umakyat na ako sa quasi-emperor at kailangan kong i-consolidate ang aking realm, kaya hindi ako lalabas sa loob ng ilang sandali. Agad na sumagot ang undying ancestor, nakuha ko. Ibabalik ko si Xiaoyan. Sa labas, binati ng chaotic Holy Master si Liu sa pag-akyat sa quasi-emperor. Nang marinig ito ni Qinlang, bulalas niya, si Liu nga. Alam ko na, dagdag ni Yang Sect Master Lian. Siyempre, si Liu ay isang walang katumbas na powerhouse na nagdodomina sa banal na daan. Hindi nakakagulat na makakaakyat siya. Sa loob, sinabi ni Xiaoyan, magaling. Ang krisis ng Holy Lands ay sa wakas ay ganap ng nalutas. Susunod ay ang pinakamahirap na Nirvana Realm. Samantala, sa J.Ed Spec, lumingon si Dong Yutang at sinabi, Kuya, ngayong umakyat na si Liu sa quasi-emperor, dapat ba nating itigil ang pag-asa sa simula? Pagkatapos ng lahat, ang ating mga dating krimen sa trading ay hindi naman kamatayan ang parusa. Hanggat pinutol ng Dong Divine King, gusto mo bang tumalikod sa gitna? Hindi ka sapat na nagkasala para mamatay. Pero ako, dahil kapag naging santo ako, kung malaman ni Liu kung ano ang itinraid ko, tiyak na patay ako. Awkward na sinabi ni Dong Yutong na hindi siya tumatalikod, iba lang ang sitwasyon. Dagdag ng Dong Divine King, walang nagbago. Kahit pa makapasok si Liu, sa tingin mo ba ay may tsansa kang maging santo? Kung hindi ka maging santo, mamamatay ka sa loob ng ilang daang taon maliban na lang kung makakakuha ka ng resources mula sa simula. Bumantong hininga si Dong Yuang at sumagot, tama si Kuya. Ang aking aptitude ay talagang napakahina. Pagkatapos ay sinabi ng Dong Divine King, kaya, kailangan lang nating magtiyaga hanggang sa dulo, gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, at pagbutihin muna ang ating lakas. Sige, Kuya, may kikinig ako sa iyo, sagot ni Dong Yuang. Sa kanyang puso, naisip ng Dong Divine King, salamat at nakumbinsi ko ang bobo kong kapatid. Kung hindi, kailangan ko siyang isakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Pero ang Chaos Holy Land ay talagang maswerte. May isang tao na talagang nakapasok sa ganoong kritikal na sandali. 3 araw pagkatapos, sa Emperor Peak,
dumagsa ang mga tao para mag-alok ng kanilang mga pagbati. Lahat ay nagtipon sa hall, nag-uusap-usap at nagkakagulo sa kasabikan. Binati ni Xiaoyan ang kanyang guro sa kanyang kasal. Maliban sa beginning Holy Land, lahat ay dumating para bumati. Pati ang Wanjian sect ay nagpadala ng mga tao. Ang galing talaga ng aking guro, sagot ni Dishan. Hindi ba't lahat ito ay salamat sa pag-breakthrough ni Liu? Oo, ngayon wala nang maglalakas loob na maliitin ang Chaotic Holy Palace. Dagdag ng asawa ng Emperor. Lumingon si Xiaoyunan at sinabi, mayroon pa ring mga taong darating, at ang pasukan na ito ay medyo masyadong maringal. Sabi ni Din Ian mula sa likod. Iyan ang Twin Emperors ng pamilya Yig. Siyempre, kailangan nilang gumawa ng isang malaking pasukan. Sa harap nila ay dalawang napakagarang karwahe na lumilipad sa ere. Si Zhou Wuji nang makita ito ay nagsabi, ang Twin Emperors ng pamilya Ye ay talagang sobra-sobra. Sumagot si Xiaoyan. Nagpadala ng liham ng hamon si Ye kanina, gusto akong hamanin ngayon. Siyempre, kailangan niyang gumawa ng isang grand entrance. Si Zhou Wuji nang marinig ito ay bamulong sa sarili, Ye, hindi ako nagsinungaling sa iyo noon. Sana magkaroon ka ng magandang kapalaran. Mula sa loob ng marangyang karwahe, lumabas si Quasi Emperor Yihui ng pamilya Ye at nagdeklara, Xiaoyan, siya daw, na may hawak na banal na talent, ay isang walang katumbas na henyo ng aking pamilya Ye. Pinatay mo siya ng walang pahintulot. Ngayon, dapat mong bigyan ng aking pamilya ng sagot. Umusad ang undying ancestor at tinuro siya. Ye, huwag mong isipin na dahil quasi-emperor ka, maaari mo nang takutin ang mga junior na ito, sagot ni Yihui. Undying, bakit ikaw? Hindi ba't dapat ay umakyat na si Jiang Dale? Bakit hindi siya lumalabas para makita ako? Sina Xiao Wuji at Xiaoyan. Nang marinig ang mga salitang quasi-emperor ay nakatitig ng nakanganga sa taong nasa harap nila. Nagpatuloy ang undying ancestor, kada rating lang niya, natural lang na nasa seclusion siya para i-consolidate ang kanyang cultivation. Matanda, Ye, wala tayong anumang sama ng loob. Ano ang hinahanap mo dito? Ikaw ba ay ginagamit ng beginning Holy Land? Sabihin mo na kung mayroon kang sasabihin. Wala akong oras na sayangin sa iyo. Si Ye nang marinig ito ay nagsabi, Undying. Matapos ang lahat ng taon na ito, nakakainis ka pa rin. Pagkatapos ay nagbigkas ng spell ang undying ancestor, nakatitig sa kanya. Sapat na ang mga walang kabuluhang salita, gawin mo kung hindi ka masaya. Hindi naman sa hindi ko pa nabubugbog ang quasi-emperors dati. Sa kaunting buhay mo, ang kaladkarin ka sa impyerno kasama ko ay hindi magiging problema. Tinitigan ni Ye ng matalim ang undying ancestor, naisip, dahil ba sa umakyat si Leo kaya ang demonyo na matandang ito ay nagiging walang takot. Kalimutan mo na, gusto ko lang mag-imbestiga ng kaunti. Hindi na kailangan na talagang kumilos laban sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, lumingon si Ye at sinabi, masyado akong tamad na makipag-usap sa isang bastos na tao na tulad mo. Ye Fei, iiwan ko na siya sa iyo. Humakbang si Ye Fei ng mayabang. Nasaan si Xiaoyun? Ngayon ang araw ng ating napagkasunduang duelo. Naglakas loob ka bang lumaban sa akin sa isang Emperor-level arena? Nagbigkas si Xiaoyan ng spell at Golden Chi Energy ang bomb alot sa kanya ng malakas na umaagos patungo kay Ye. Nagdeklara siya, ako si Xiaoyan, lumaban ka sa akin. Nang makita ito, biglang sinabi ni Yagfi, Dugu Chubai. Nagtanong si Xiaoyan, ano ang sinabi mo, bro? Sumagot si Ye. Hindi ka ba si Dugu Chubai? Bakit ka hawig na hawig sa kanya? Sumagot si Xiaoyan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lalaban ba tayo o hindi? Agad na sumagot si Ye. Itinaas ng Immortal Ancestor bumigi ang kanyang kamay, nagbigkas ng spell at nag-anunsyo, dahil ganoon, mangyaring, Great Emperor, lumipat sa Thunder Platform. Sa kanyang spell, nag-conjure siya ng isang napakalaking Thunder Platform sa pagitan nilang dalawa. Nagbigay galang si Ye Fei, sinasabi, Xia Divine Son, mangyaring. Sa kanyang puso, naisip niya, kung ikaw man si Dugu Chubai o hindi, tatalunan muna kita. Sa panig ni Xiaoyan, puno ng kasabikan, sumagot siya, sige, hayaan mo akong tingnan kung gaano ka kahanga-hanga. Ang pamilya Yan, na may dalawang emperor sa isang henerasyon, ay talagang malakas. Malalaman mo na sa lalong madaling panahon. Sa pagkasabi nito,
Inilabas ni Ye ang Gatian Fu, isang napakalaking kamay ang nabuo sa kalangitan, na napapalibutan ng isang ethereal na kulay lila na aura, mukhang napakalakas. Mabilis na ginawa ni Xia Yun ang Heavenly Flying Immortal. Isang guhit ng pulang apoy ang tumatakbo sa kanyang kamay, na naghahati sa higanteng kamay sa dalawa. Laron ng bata, bawi ni Xiaoyan ang kanyang teknik at kinutya. Nang makita ito, bulalas ni Ye Fei, hindi ba't iyan ang teknik ni Jun Xiaoyao? Paano ito naging napakalakas? Dagdag ni Ye sa tabi niya, pinino niya ang Heavenly Flying Immortal sa mahusay na pagiging perpekto. Hindi nakakagulat na kaya niyang makipaglaban sa mga Great Divine Powers. Pagkatapos ay inilabas ni Ye Fei ang Heavenly Emperor Seal, isang kakaibang gintong kahon na pinalamutian ng mga magagandang pattern na lumipad patungo kay Xiaoyan. Sumagot si Xia Yun sa Heavenly Flying Immortal, na natunaw sa tatlong nagliliyab na pulang espada na nag-converge at agad na sinira ang gintong kahon bago pa ito makarating sa kanya. Ang mga nanunood sa ibaba ay namangha sa mga galaw, at bulalas nila, ang dalawang ito ay talagang napakalakas. Kahit na mayroon silang parehong Heavenly Flying Immortal, hindi karapat-dapat si Jun Xiao na dalhin ang sapatos ni Xiaoyan. Mas kahanga-hanga pa si Ye Fei pagkatapos ng kanyang tribulation. Nagkomento si Xiaoyan, kaunting warm-up lang. Hindi ka masama, katumbas ng 09 Zuji. Nang marinig ito, sumagot si Ye Fei, na ilabas ko na ang vision ng Supreme Body, at tinatawag mo pa rin itong warm-up. Sa gilid, kinagat ni Zhou Wuji ang kanyang mga ngipin, naisip, lumaban kayo, pero bakit ako dinamay nyo? Kinakain ko ba ang kanin nyo? Huwag kang mag-exaggerate. Hindi pa ako natatalo, deklara ni Ye, na nag-conjure ng isang kakaibang humanoid figure na kamukha niya. Sa panig ni Ye, inilabas niya ang Heavenly Emperor una sa isang kulay lila na kulay. Sa panig ni Xiao Yun, sinalag niya ito sa Chaos una sa isang gintong kulay. Sinabi ni Xiaoyan, magpalitan ng sugat para sa sugat. Ngumisi si Ye Fei. Takot. Sumagot si Xiaoyan. HMPH. Parehong pinili ng dalawang mandirigma na tanggapin ang buong bigat ng atake ng bawat isa ng hindi nagtatanggol para makita kung kaninong puwersa ang nakakalamang. Tinanggap ni Ye Fei ang buong atake ni Xiaoyan at lumipad palayo. Lumuhad siya, nagpupumilit magsalita. Bro, ikanros ni Xiaoyan ang kanyang mga braso, nakatingin ng may pagmamataas, at sinabi, isipin mo na ikaw ay isang supreme being. Ito lang ba ang kaya mo? Tumayo si Ye Fei na naguguluhan. Bakit napakalakas ng iyong pisikal na katawan? Sumagot si Xiao Yun. Sa Chi Refining Realm, naabot ko na ang 1 million Jin na lumalagpas sa sukdulang limitasyon. Ang aking pisikal na lakas ay lumampas sa lahat ng Supreme Bodies. Ang maging mas malakas kaysa sa iyo sa True Dragon Nest ay normal lang, di ba? Ang mga tao sa paligid na nakasaksi nito ay nag-aalala na bulalas. Natatakot ako na si Kuya Guudodo lang ang makakalaban sa taong ito. Sabi ng isa pa, oo nga, ang pisikal na katawan at lakas ng laban ay napakalaki. Hindi nakakagulat na siya ang unang heavenly henyo ng Zhang Tu. Kumunot ang noo ni kapatid na Qin at nagtanong, kumusta si Qin Bingyu? Sumagot siya, ako ay niloko ni Juni Xiao. Dahil parehong Supreme Body, mas malakas si Ye kaysa sa kanya. Hindi ako kasing galing ni Ye. Kahit na mukhang hindi komportable ang Xiaoyan na ito, hindi mo maitatanggi na talagang malakas siya. Tinanong niya siya, hindi mo ba napansin na si Xiao Yun ay hindi ginamit ang kanyang buong lakas? Sumagot siya, oo, sinasabi na hindi niya ginamit ang Chaotic Field at ang half-step Chaotic Body ay hindi lumitaw. Pinanood nila ang matinding labanan sa harap nila habang nag-uusap sila. Tinamaan ni Xiaoyan si Ye ng isang suntok. Tinanggap niya ang buong suntok mula kay Xiaoyan pagkatapos ay dumura ng isang bibig na puno ng dugo at lumipad palayo. Ngumiti si Xiao Yunyan at sinabi, masyado kang mahina. Hindi ka man lang maihambing kay Zhou Wuji, gayunpaman ay naglakas loob kang hamanin ako. Naisip ni Zhou Wuji sa gilid, hindi tama iyan. Bakit mas malakas ang taong ito? Hindi siya ganoon kalakas noong una niyang inilabas ang Chaos Body. Baka may ginawa siyang sikreto ulit. Invincible, talagang malungkot. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at sumigaw, inaalaya ni Ye si Ye Fei, na malubhang nasugatan, at hinayla siya palayo,
sinasabi sa aming umalis. Habang paalis siya, ang matandang lalaki ay lumingon papabalik kay Xiaoyan, naisip sa kanyang sarili, ang bastos na ito ay napakahusay magyabang. Nakita ito, pinuri ni Jian Yi, kaya, ang siya yon na ito ay talagang nabubuhay sa kanyang reputasyon. Ang iba sa likod niya ay nagsabi, oo, talagang malakas siya. Halika na, masyado tayong malayo sa kanya. Nilapitan siya ni Ditian at sinabi, ang 3 sword masters ng Wanjian Mountain Manor ay dumating na, at ang kasal ay halos tapos na. Maghanda ka na para sa susunod na yugto, ang pagmamasid sa pag-forge ng sagradong sandata. Sana ay may makuha ka. Oo, mabilis na sumagot si Xiaoyan, pagkatapos ay naisip sa kanyang sarili. Sa wakas, makakaintindi na ako ng ilang mystical principles. Naglapit ng mga kamay si Datian at sinabi, maligayang pagdating, 3 Grandmasters, sa aking munting tahanan, at aasa ako sa inyo, sumagot sila. Elder Dishan, masyado kang mabait. Kami ay inanyayahan dito ng may malaking katapatan, kaya natural lang na gagawin namin ang aming makakaya. Lumapit si Awang para batiin siya. Naglapit siya ng mga kamay at sinabi, Wanjian Mountain Manor Saint Child, Alwuang, ay nagbibigay ng respeto kay Xiaoyan. Kamukha mo ang isang matandang kaibigan ko, si Dugu Chubay. Nagtataka ako kung kilala siya ni Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot, kapatid, masyado kang magalang. Ang iba mula sa Eastern Wilderness ay nagsabi rin, kamukha niya si Dugu Chubay. Pero sa totoo lang, hindi ko pa siya naririnig noon. Nang marinig ito, ikaniling niya ang kanyang ulo at sinabi, kaya pala ganoon. Well, kung ganoon ay inaanyayahan ko si Xiaoyan na obserbahan ang pag-forge ng espada, at sana ay magkaroon ka ng magandang kapalaran. Pagkatapos, naisip niya sa kanyang sarili, hindi maaaring mayroong pangalawang freak na tulad ni Dugu Chubay. Naobserbahan ko na ang pag-forge ng mga sagradong sandata ng 4 na beses na. Sa pagkakataong ito ay tiyak na makakaintindi ako ng mystical principles at magugulat ko silang lahat. Isang tao na may malaking palakol sa kanyang balikat ang nagpakilala sa lahat sa paligid. Ako si Awen at naintindihan ko ang Earth's Protection Mystical Principle. Sana ay may makuha ang lahat. Si Zoji nang marinig ito ay agad na lumingon kay Xiaoyan at nagtanong, naintindihan mo na ang Chaos Mystical Principle. Bakit mo tinitingnan ang Earth's Way Mystical Principle? Ngumiti si Xiaoyan at sumagot, hindi pa nagtatagal, nagsimula akong maglinang ng isang bagong Emperor-level scripture, ang 5 Elements, Sacred Scripture. Kailangan kong intindihin ang 5 elements ng metal, wood, water, fire, at earth. Sakto, ang mystical principles na naintindihan ng mga sword forging masters na ito ay eksaktong kailangan ko. Si Zhouji nang marinig ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at bulalas, 5 elements. Bobo ka ba? Gaano karaming oras ang masasayang nito? Hindi mo na ba sasaliksikin ang iyong Chaos Earth Way? Kalmadong sumagot si Xiaoyan, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Ang paglalakad ko sa 5 landas ng sabay-sabay ay mas mabilis pa kaysa sa iyo. Nang marinig ito, mayabang na sinabi ni Xiaoji, nagyayabang ka lang. Hindi ba't sinasabi ng mga matatanda na magdusa sa harap ng iyong mga mata? Hintayin mo na lang na patunayan ko ang daw ng Great Emperor bago ka at tingnan natin kung magsisi ka. Tiningnan siya ni Xiao Yunyan ng may pagmamataas. Anong matatanda ang sinasabi mo? Kumunot ang noo niya at sumagot, ako ay 30 taong gulang na ngayong taon, at ikaw ay wala pa sa 20. Hindi ba't ako ay matanda na? Ikaw ay 30 taong gulang na at mayroon lang ganyang lakas. Huwag mo nang isipin na maging tagasunod ko. Masyadong nakakahiya iyon. Nayamot siya pagkatapos marinig si Xiaoyan. Gusto mo bang masaktan? Kaya mo ba akong talunin? Tinuwanan ni Xiaoyan. Ang mga taong malapit na nakarinig sa argumento ay nagsabi, 20, 30 taong gulang at ganito nakalakas. Talagang nasayang lang ang buhay ko. Ang binata na ito ay talagang kahanga-hanga. Napakaraming supreme physics at henyo ang lumitaw sa henerasyong ito. Sige na, tumigil na kayo sa pag-ingay. Magsimula na tayo sa pag-oobserba sa pag-forge ng sagradong sandata, sabi nila, at pinanood si Iowen yan na ay swing ang kanyang palakol ng tuloy-tuloy. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay umalangaw-ngaw sa buong lugar.
Ang mga tao sa paligid ay nakatingin ng mat-aman sa pag-forge niya ng sagradong sandata. Bigla, nagliwanag si Xiaoyan. Ang mga tao sa likod niya na nakakita nito ay natigilan, at ganoon din sa kabilang panig. Lahat ay hindi makapaniwala, naisip na naintindihan na niya ito. Lumingon ang asawa ng Emperor kay Dishon at sinabi, "Kuya, ganyan na ba talaga ang alagad mo mula noon pa?" Sumagot si Dishon, "Oo, ang batang ito ay isang freak." Malaking pressure ang maging guru niya. Naisip ni Awang, paano siya magiging si Dugu Chubay? Malabong mangyari iyon. Ang sword daw ni Dugu Chubay ay napakalakas. Hindi siya maaaring maging future Saint Son ng Chaos Holy Land. Sobrang kalokohan. Sa pag-iisip nito, ginamit niya ang sound transmission kay Zhou Wuji at sinabi, "Kuya Zhao, naintindihan na ba ni Xiaoyan ang mystical principle? Hindi mo pa ba naintindihan iyon?" Tanong ni Zouji. Sumagot siya, "Posible ba na naintindihan mo na iyon?" Dahan-dahan niyang sinabi, "Hindi maihahambing si Kuya Zhao sa akin. Si Kuya Zhao ay isang supreme physic, isang walang katumbas na henyo, tulad ni Xiaoyan, habang ako ay isang ordinaryong tao lang." Nagkitid ang mga mata ni Zhou Wuji at sinabi, "Isang ancient sacred body lang? Walang dapat banggitin, ordinaryong tao lang din ako." Si Awang, nang marinig ang mga salita ni Zouji, ay namutla ang mukha at tumingin kay Zouji. Naisip, "Kuya, pwede bang magkaroon ka ng kahihiyan, please?" Makalipas ang 2 oras, pinalitan ni Awen kay si Awan, na nagfo-forge ng sandata at nagpapatuloy sa diwa ng mystical principle. Ang kahinaan ng waterway ay ang paggamit ng kahinaan para talunin ang lakas. Nagliwanag ulit si Xiaoyan, naintindihan ang Earthway. Si Xiaoji, nang makita ito, ay nanlaki ang mga mata at nakanganga, bulalas, naintindihan niya ulit ito. Sinabi rin ni Awang sa tabi niya, "Frick." Pagkatapos ng 3 oras, hawak ni Aogang ang palakol at sinabi kay Xiaoyan, "Ang talento ni Xiaoyan ay talagang kahanga-hanga. Naintindihan ko ang sharpness mystical principle ng Metal Way. Kung naintindihan mo ang prinsipyong ito, malaki ang maitutulong nito sa iyong espada." Sa lakas ng iyong atake, masayang sumagot si Xiaoyan. "Salamat sa iyong gabay, Grandmaster Aogang." Sumulyap si Xia kay Dian, na nag-transmit ng kanyang boses sa kanya. "Guro, ang lakas nitong Grandmaster Abyogang ay tila mas malakas kaysa sa 2 pang Grandmasters." "Anong realm siya?" Sumagot si Dian, "Big Saint, kalahating hakbang lang ang layo sa Great Saint." Sinulyapan ni Xiaoyan si Qian Dao, Great Saint, ang pinakamalakas na expert sa ilalim ng Quasi Emperor. Mukhang napakalalim ng pundasyon ng Wanjian Mountain Manor. Nagpatuloy si Aogang sa kanyang trabaho sa pag-forge ng sagradong sandata. Sumulyap si Awang kay Aogang, naisip, kahit ang malalim na kahulugan ng Windblade, na kilalang mahirap makuha, tiyak na hindi ito nakuha ni Senior Brother. Ang hangin sa paligid ni Xiaoyan ay nagsimulang umikot, ang hangin ay humihihip sa kanya habang isinasara niya ang kanyang mga mata, nasisiyahan sa pagiging nasa loob nito. Agad na naguluhan si Wuang. "Kuya, nakuha niya talaga." Ang guro ni Wuang na nakatayo sa tabi niya, telepathically na nag-transmit. "Wuang, naalala ko na ito ang ika-7 beses na inobserbahan mo ang pag-forge ng isang banal na sandata." Biglang umiyak si Awang. "Hindi na naman." Lumingon si Awang sa kanyang guro ng pagod. "Guro, nagkamali ako. Talagang bobo ako. Dinungisan ko ang iyong pangalan. Ikinahiya ko ang Wanjian Mountain Manor. Pagbalik ko, tiyak na mag-iisip ako ng malalim at maglilinang ako ng doble sa hinaharap." Naguluhan ang guro ni Awang. "Wuang, anong nangyayari?" Sumulyap si Awang kay Zouji sa likod niya at nagtanong, "Kuya Zhou, saan ka pupunta? Hindi ka na ba manunood?" Kinawayan ni Zouji ang kanyang kamay at sinabi, "I got AP." Namutla ang mukha ni Awang habang malungkot na naisip, naka-fasting na siya at hindi umiinom. Saan galing ang ihi? Napaka-terrible na dahilan. Pero talagang sobra-sobra na ito. Masyado na itong malaki para sa akin. Kailangan ko nang umalis dito. Nagtanong ang guro ni Awang kay Awang. "Wuang, saan ka pupunta?" Lumayo si Awang, nang walang pakialam, sinasabi, "Guro, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong mag-alaga ng negosyo. Babalik ako mamaya." Masyadong naiinis ang guro ni Awang para sumagot. Humakbang si Awen yan at sinabi sa guro ni Awang, "Kuya,
Pupunta ako sa main hall para sa kasalan. Mayroon akong mga kaibigan doon. Makikipag-usap ako sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Awang's master, sabay na tayong pumunta. Mayroon din akong mga kaibigan doon. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos ng kanyang maliit na episode. Naguluhan si Xiaoyan nang mapansin niyang mag-isa lang siya. Saan sila nagpunta? Pagkatapos ng 3 araw, si Xiaoyan ay nagpapalabas ng kanyang chi sa kanyang silid. Ang kapangyarihan na pumapalibot sa kanya ay lumalakas ng lumalakas. Si Xiaoyan, nawawala sa kapangyarihan, ay naisip, mayroong 3 paraan para intindihin ang malalim na kahulugan. Ang panunood sa pag-forge ng mga espada, na basically ay hindi na magagamit sa puntong ito. Ang pag-oobserba sa Dao ng isang chaotic holy body, na hindi angkop, at ang mga tao sa ibang holy lands ay tiyak na hindi papayagan na manood ako, at mangangailangan ng napakaraming enlightenment chances. Ang katawan, bagaman, ito lang ang tanging opsyon na gumagana. Malabong naisip ni Xiaoyan, buwisit na system. Hindi ka ba pwedeng magpadala ng mas maraming misyon? Hayaan mo akong mag-ipon ng mas maraming enlightenment chances. Bigyan mo ako ng 99 na enli level buff o kung anuman. Sa sandaling naisip niya ang system, lumitaw ito, na nag-anunsyo ng isang bagong misyon, nakatingin si Xiaoyan sa gulat. Holy crap, ang galing ng timing. Pero may isang bagay na nagpa-amaze kay Xiaoyan, naisip sa kanyang sarili, anong klaseng misyon ba ito, system? Seryoso ka ba? Ipinakita ng system ang notification, patayin ang isang ordinaryong santo at makatanggap ng 1,000 enlightenment chances. Patayin ang isang great saint at makatanggap ng 10,000 enlightenment chances. Patayin ang isang quasi-emperor at makatanggap ng 100,000 enlightenment chances. Nag-isip si Xiaoyan, 1,000, 10,000. Ang mga gantimpala na ito ay talagang mapagbigay. Pero system, sinasabi mo sa akin na patayin ang mga santo. Sa tingin mo ba ay mayroon akong Dragon Slaying Blade o ang kapangyarihan ng galaxy? Pagkatapos ay lumipad si Xiaoyan palabas ng kanyang tirahan, naisip, at isang santo sa Nirvana Celestial Realm ay maaaring durugan ako sa isang daliri lang. Kalimutan mo na, tatanungin ko si Undying Ancestor at tingnan kung matutulungan niya ako. Madilim ang kalangitan sa Forbidden Ground. Maliit na rascal, anong ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ni Undying Ancestor kay Xiaoyan. Kinamot ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sinabi, Ninuno, may pabor akong hihingin. Nakita agad ni Undying Ancestor ang nasa isip niya. Nang makita ang ngiti sa kanyang mukha, alam niyang tiyak na hindi ito magandang bagay. Sabihin mo na, maingat na sinabi ni Xiaoyan. Ninuno, idol mo naman. Bakit hindi mo ako dalhin para patayin ang isang santo para lumawak ang aking pananaw? Sige, iwanan mo siya ng huling hininga para tapusin ko siya. Para lang bigyan ako ng lakas ng loob, tanong ni Undying Ancestor. Xiaoyan, sa tingin mo ba ay masyado akong maraming libreng oras? Sumagot si Xiaoyan ng may pawis, awkward na ngiti. Narinig ko na ginamit mo noon na patayin ang lahat sa banal na daan. Ang iyong talam ay nasealed sa loob ng napakaraming taon. Siguradong nauuhaw na ito. Nag-cruise ang mga braso ni Undying Ancestor at kinutya. Ngayon ay gusto kong hiwain ka. Patayin ang isang santo. Sa tingin mo ba ay manok ang mga santo? Ang pagpatay sa kanila ng basta-basta ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng mga Holy Lands. Sumagot si Xiaoyan ng may ngiti. Okay, iyan ang ninuno. Magpanggap ka na hindi ko sinabi iyan. Uuna na ako. Column, sasama ka sa akin. Ginamit ni Undying Ancestor ang magic para balutin si Xiaoyan at ihagis siya palabas ng Forbidden Ground. Lumutang si Xiaoyan sa isang lugar na tinatawag na Holy Lord Tick. Nakita ng Chaos Holy Lord si Xiaoyan mula sa itaas at sinabi, Xiaoyan, ang galing ng timing. Hinahanap kita at nandito ka. Lumapag si Xiaoyan sa lupa at nagtanong, Holy Lord, bakit mo ako kailangan? Paliwanag ng Chaos Holy Lord, ang Holy Land Exchange ay malapit nang magsimula, at kailangan namin ng team leader. Kaya kailangan nating pumili ng isa sa inyo na maging Divine Son ng ating Chaos Holy Land para pamunuan ang team. Tinuro ng Chaos Holy Lord si Xiaoyan at sinabi sa iba pang mga alagad, ngayong nandito na si Xiaoyan, simulan na natin ang kompetisyon. Tumanggi ang iba pang mga alagad,
sinasabi, Holy Lord, sumusuko ako. Holy Lord, sumusuko ako. Sumusuko na rin ako. Sinabi ng Holy Lord nang may pagkabigo, dapat kayong lahat ang pinakamalakas na Holy Sons ng Chaos Holy Land. Hindi ba kayo handang lumaban kahit kaunti? Nagsalita ang isa sa kanila. Hi, Holy Lord, nakita ko ang laban sa pagitan ng Divine Son at Ye-Fei. Kahit na sabay-sabay kaming pumunta, hindi kami mananalo. Hindi na kailangang lumaban. Sumang-ayon ang isa pa. Tama iyan. Alam namin ang aming sariling lakas. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Dagdag ng isa pa, kaya, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Lumingon si Handan Holy Master kay Xiaoyan at sinabi, sige, siya yun, maghanda ka. Bukas, ikaw ay itatalaga bilang Divine Son. Teka muna, si Holy Master Dongshen Wang, na pinamumunuan si Chani ay nagpakita at sinabi sa Holy Master, ito ay isang bagong tinanggap na alagad ko, ayon sa mga patakaran, kwalipikado rin siyang makipagkumpetensya para sa posisyon ng Divine Son. Paano kung maghintay muna tayo hanggang sa magkaroon sila ng showdown bago magdesisyon? Nag-isip si Xia Yun. Dapat ay alam ni Dong Shenwong ang aking lakas. Sa ganitong premise, nagdala pa rin siya ng isang tao para makipagkumpetensya para sa Divine Son na posisyon. May naamoy akong kaina-hinala dito. Mukhang ordinaryo naman, pero nararamdaman ko ang isang malalim at hindi maintindihang aura. Nagbigay si Chani kay Xiaoyan ng isang masamang ngiti. Nagtanong si Han Holy Master kay Dong Shenwong, naguguluhan. Sino ito? Kailan mo tinanggap ang alagad na ito? Paliwanag ni Dong Shenwong. Hindi pa nagtatagal, binago ni Old Ancestor Buir ang mga patakaran para sa pagtanggap ng mga alagad. Kaya, kumuha ako ng isang alagad na may ilang cultivation. Ang pangalan niya ay Chani. Mayroon siyang 5 elements body at nasa late out-of-body realm. Nang marinig ito, sinabi ng Holy Master ng may pagdududa. Hindi alam ang pinagmula ng taong ito at nakikipagkumpetensya na siya para sa Divine Son position ng napakabilis pagkatapos sumali sa Holy Land. Natatakot ako na hindi sila makumbinsi ng iba. Agad na sinabi ni Dang Shenwang, ito ang aking lehitimong alagad. Sino ang hindi makumbinsi? Bukod pa rito, kaya ngang talunin ni Xiaoyun ang isang supreme body tulad ni Ye. Natatakot ba siya sa isang hindi kilalang rogue cultivator na tulad ni Chani? Nag-alinlangan ang Holy Master. Ngumiti si Xiaoyin at sinabi, siya ay isang Holy Son ng Handan Holy Land, kaya syempre ay kwalipikado siyang makipagkumpetensya para sa Divine Son position. Pero hayaan mo muna siyang malampasan si Ze Wuji. Kung hindi niya man lang matatalo ang aking tagasunod, hindi siya kwalipikado na hamanin ako. Galit na sumagot si Dong Shenwong. Hiem Xiaoyan, anong ibig mong sabihin? Natatakot ka ba? Sumingit si Tian Yi, tinatanggap ang hamon. Makes sense ang sinasabi ni Xiao Zhang. Sumasang-ayon akong labanan si Zoji. Naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili, masyadong kumpiyansa ang taong ito. Tiyak na mayroon siyang nakatagong alas. Pinaalalahanan ni Dong Shenwong si Hunali Master. Holy Master, mas mabuti na ipawitness mo ito sa Supreme Elders. Ayokong may mga taong tumanggi na kilalanin ang mga resulta pagkatapos manalo ang alagad ko. Ayaw man, sumang-ayon ang Holy Master. Sige, kung yan ang gusto mo, may tao. Ipaalam mo sa Supreme Elders. Mabilis na lumipad si Xiaoyan palayo. Hahanapin ko si Zoji. Maya-maya, lumipad si Zhou Wuji sa likod niya, nagtatanong ng may pagdududa, Xiao Yun, mayroon ba talagang isang random na tao na may lakas na maihahambing sa akin? Hindi mo ako niloloko, di ba? Sumagot si Xiaoyan. Anong makukuha ko sa pagsisinungaling sa iyo? Makikita mo kapag nakarating na tayo doon. Pagkatapos ay lumapag silang dalawa sa lugar ni Han Holy Master. Lumingon si Chani sa Supreme Elder, si Tian Yi, at nagtanong, ang pangalan mo rin ay Chani. Sumagot siya sa kanya. Ano yun, bata? Mayroon ka bang sasabihin? Sabi ng Chani, hindi ako maglalakas loob na turuan ka. Nararamdaman ko lang na dapat mong palitan ang iyong pangalan. Agad na sumigaw ng galit si Supreme Elder Chani. Bastardo, huwag mong isipin na dahil alagad ka ni Dong Xinwang, maaari ka nang kumilos ng mapangahas sa harap ng upuan na ito. Kung gusto mong palitan ng upuan na ito ang kanyang pangalan, hintayin mo na lang na maging santo ka at saka mo sabihin ang mga salitang iyon.
Ngumiti si Tianyi nang may kasamaan at sumulyap sa kanya. Senior, huwag kang magalit. Magiliw lang akong nagpapaalala sa iyo dahil mayroon ding isang tao na kapareho ng pangalan ko noon, at namatay siya ng miserable. Nag-aalala ako na ang senior ay magkaroon din ng ganoong masamang kapalaran. Galit na galit si Supreme Elder Chani. Ikaw, pinutol ni Handan Holy Master. Sige na, ngayong nandito na si Xiaoji, magsimula na tayo. Humakbang si Tianyi at binati si Zhou Wuji. Kuya Zhao, matagal ko nang hinahangaan ang iyong reputasyon. Ako, ang hamak na ito, ay si Tianyi. Mangyaring bigyan mo ako ng kaliwanagan. Hindi nagsalita ng marami si Xiaoji at agad na umatake sa isang malaking suntok. Hindi ako interesado sa pangalan ng mahina. Kung gusto mong makuha ang aking pagkilala, tanggapin mo muna ang isang suntok mula sa akin. Inilabas ni Chani ang kanyang killing intent. Sige. Pagkatapos ay gumanti si Chani sa isang galaw laban sa matinding suntok ni Xiaoji. Nagbanggaan ang dalawang kamao at kapwa sila tumalsik at kailangan nilang umatras. Dumilim ang mukha ni Xiaoji. As expected, napakalakas niya. Ginamit ni Xiaoyan ang voice transmission para makipag-usap kay Dion. May kakaiba sa kanya, hindi maaaring ganito kalakas ang Five Elements body, sagot ni Dion. Maliban na lang kung siya ay tulad mo, nalampasan niya ang extreme realm ng maraming beses. Pagkatapos ay kinaweya ni Zhou Wuji ang kanyang braso na nababalot ng isang malakas na Six Paths Ki. Six Paths of Reincarnation Fist. Magaling ka, talagang kwalipikado kang labanan ako. Mabilis na gumalaw ang suntok patungo kay Chani. Handa rin siyang tanggapin ito at isang barrier ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. The Five Elements Domain. Lumipad si Chani pataas na lumilikha ng isang malaking kalasag na humaharang sa atake ni Xiaoji na parang isang bagyo. Natigilan si Ditan. Profound Meaning Domain, napakalakas. Nagulat din si Xiaoyan. Kaya niyang intindihin ang limang uri ng profound meaning, ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Nang makita ito, pagkatapos ay tinawag ni Zoji ang higanting centipede sa likod niya. War God Domain. Sa tingin mo ba ay ikaw lang ang may domain? Mayroon din ako. Pagkatapos nito, nag-swing si Chani ng isang suntok na puno ng murderous aura. Sa wakas, maaari na akong magkaroon ng isang nakakapreskong laban. Nagbanggaan ulit ang dalawang suntok, ang isa ay puno ng magic. Tinamaan si Xiaoji ng suntok ni Chanes. Ang iba pang mga alagad sa labas ay nagsimulang mag-usap sa pagkalito. Ito, paano yun posible? Tanong ng iba. Ano yun kanina? Kalunan si Zoji. Nabulabog si Dion sa pag-iisip. Grand Cycle Stellar Physics. Siya ay talagang may dalawang secondary divine physics ng sabay-sabay. Imposible. Nagtanong si Xiaoyan kay DTN ng naguguluhan. Guro, nakakita ka na ba ng isang tao na may dalawang special physics ng sabay-sabay? Sumagot si DTN ng tuliro. Hindi pa. Ang sinumang special physics ay dapat na isa lang. Ang taong ito ay talagang kakaiba, pero hindi tila alam ni Dong Shenwang ang tungkol dito. Naguluhan din si Dong Shenwang, naisip, paano naging ganito kalakas ang taong ito. Si Xiaoyan, puno ng mga tanong, ay nagtanong kay Ditian, Guro, si Chani ba na ito ay isang especially iya mula sa Taichu Holy Land? Agad itong tinanggihan ni Dayan. Imposible, sa tingin mo ba ay ipapadala ka namin sa Taichu Holy Land bilang isang especially iya? Masyadong risky, hindi worth it. Nagdududa pa rin si Xiaoyan. Totoo, pero imposible na rogue cultivator ang taong ito. Ano ba talaga ang ginagawa niya dito? Lumingon ang Andan Holy Master kay Xiaoyan. Xiaoyan, kaya mo ba siyang talunin? May kumpiyansa na sumagot si Xiaoyan, relax. Parang sinasabi niya, 12 Zuji. Hindi ko na kailangan ng Han Physic para talunin siya. Kailangang aminin ng Holy Master na malakas si Chani. 12 Zouji, napakalakas na iyan. Bumantong hininga ang Hunan Holy Master, naisip si Zoji. Kaya, ang Ancient Holy Physic na tulad ni Zouji ay naging power level benchmark lang sa iyong mga mata. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.